Makinig ka, ikukwento namin ang lahat ng nangyari kahapon sa El Clasico at ipapakita ang unang eksklusibong larawan ng selebrasyon ng Barca sa kalsada. Ang parada na iikot sa buong Barcelona para ipagdiwang kasama ang mga tagahanga ang titulo na nakuha laban sa Real Madrid. Like at subscribe na dahil magsisimula na tayo sa 3, 2, 1. Ito na ang video. Beach ball! Vinicio! Beach ball! Beach ball! Malaking panalo ng Barca, 2-0 laban sa Real Madrid sa El Clasico at dahil dito kampiyon ng liga, may lamang na 14 na puntos at 3 laro na lang ang natitira. Ang ganda ng laro ng Barca kahapon, maganda agad ang simula natin sa laban. Sa loob ng 8 minuto na una agad ang Barca sa ganda ng free kick goal ni Marcus Rashford. Humanga talaga ako. Hindi ako makapaniwala, napanganga ako habang nagdiriwang kasi yung tirang yun, yung malakas na palo ni Marcus Rashford ay parang galing sa ibang planeta. Naniniwala ako na nakuha na niya ang karapatang manatili sa Barcelona dahil sa huli, marami siyang naipasok na goals at nagbigay ng mahalagang assists na yung season. Dati akong naduda sa kanya pero ngayon napatibay ang pananaw na yon. Bola, malakas na pasa, nagpagulo sa lahat. Klasikong laban ito. Unang tumira ang bar, mahalagang goal ni Marcus Rashford mula direct free kick malapit kay Courtois. Sa tingin ko, pwede pang gumanda ito. Pero yung lakas at liko ng bola, gaya ng sinabi ko kanina, parang kanyon talaga, kaya ganon. Napakadominante at malakas tumira. Bago pa mag-20 minuto, makaka-score na ang Barca ng 2-0. At oo, itong taong ito ang pating Ferran Torres. Siya ang gumawa ng isa sa pinakamagandang goal ng season para sa akin dahil kamangha-mangha ang play. Ang pasa sa espasyo ni Fermin, ang pagtakbo ni Dani Olmo para makalibre at ang backheel na ginawa niya ng nakatalikod. Napakaganda ng ginawa ng manlalaro mula terasa at ang ganda rin ng pagpasok ni Ferran. Para kontrolin, i-orient ang kanang paa at talunin gamit ang malakas at di mapigilang tira kay Thibaut Courtois. Ang Barca sa ika-18 minuto ay lamang na ng 2-0. Si Ferran Torres ang nagpasimula ng lahat sa ganda ng kanyang goal para sa koponan. Sa tingin ko, napakaganda ng simula ng laro, parang panaginip. Kagsisimula pa lang ng masamang linggo ng Real Madrid matapos ang mga problema nila sa locker room at mga maagang goal ng Barca. At ako, sa totoo lang pamilya, inakala ko na makaka-score ang Barca ng 4 o 5 na goal. Ganito ang naging resulta, pero marami pang dapat ikwento sa laban. Huwag kang aalis dahil ipapakita ko sa dulo ng video ang mga larawan ngayong hapon lang, ilang minuto lang ang nakalipas sa Barcelona kung saan nagdiriwang sa kalsada ang mga manlalaro kasama ang mga tao. Grabe talaga. Pagdating ng halftime, 2-0 at kontrolado ng Barca ang laro. Dahil sa napakagandang laro ni Pedri, siya ang talagang nagkontrol ng gitna ng field. Napakagandang laro ni Marcus Rashford. Magandang unang half ni Fermin, Dani Olmo, Gabi at Ferran Torres. Lahat sila. Sa depensa, kamangha-mangha, hinaharang ni Eric Garcia si Vinicius na wala namang nagawa sa laban. Magandang laro sina Cancelo, Cubarsí, Gerard Martin at Joan Garcia na halos di na kinailangang kumayod ng husto. Kaya naman, napakaganda ng unang kalahati ng Barca pero sa tingin ko, sigurado akong may sasabihin si Flick sa kanyang mga manlalaro. Dahil sa 2-0 at kitang-kita ang kanilang kalamangan, inakala ko na mas lalakas pa ang Barca pagdating ng ikalawang bahagi. Dinominahan at kinontrol nila pero hindi tinapos ang Real Madrid gaya ng gusto ko. Siguro ikaw rin. Sa tingin mo ba gaganda pa laro nila sa ikalawang bahagi? I-comment mo lang at ikukwento ko ang nangyari sa ikalawang bahagi. Nagkaroon ng sandali si Vinicius kasama ang mga manonood. Sabi niya, kayong Barca, 6 na champions, kami 15. Ayon, gaya ng gate, si Vinicius nagpapatawa na naman. Hinarap niya ang mga nasa tribuna ng Barca na talagang pinipikon at ginagatungan siya. Syempre, yung paghagis ng beach ball na yon ay napakaganda. At sa ikalawang kalahati, mas magaling talaga ang Barca. Talagang kinontrol nila ang laro, pinatulog nila ito. Pinagawa nila sa Madrid na sumuko o para mas maintindihan, pinasuko nila ang Madrid. Sa tingin ko, nakita nilang imposibleng makapuntos at pati ang Madrid ay agad na sumuko sa ikalawang kalahati. Kailangan nating aminin na may controversial na play tungkol sa posibleng penalty kay Bellingham. Pero sa tingin ko, ininterpret niyang walang intensyon si Eric Garcia. Pero pwede pa rin yung tawagan ng penalty.
Pumasok sina Rafinha at Lewandowski sa second half, hindi sila masyadong nakaapekto. Ayos lang, maganda ang pakiramdam at sinubukan ng Barca pero nagtapos ang laro sa 2-0. Tuloy tayo sa huli. Abangan mo at huwag aalis dahil paparating na ang mga larawan ng nangyayari ngayon sa Barcelona. Tingnan mo, walang duda, ito ang isa sa mga larawan ng gabi. Itong paghagi sa ere, itong selebrasyon kasama si Hansi Flick. Inihagis siya sa ere, sobrang saya, sobrang tuwa niya kasama ang kanyang mga manlalaro. Sa mahirap na gabing yun para sa coach ng Barca na nawalan ng ama ilang oras bago ang laban pero matapang pa ring pinamunuan ang koponan sa mahalagang laban. Lahat ay para kay Flick, ang selebrasyon, ang mga goal, ang titulo at ang gabi. Sa gandang larawang ito, sigurado akong tatatak ito sa alaala ng bawat Barcelonista lalo na ng Aleman na coach. Pangalawang sunod na liga na napanalunan ng Barca sa ilalim ni Hansi Flick. Ang Barca ay may 91 puntos na at 3 laban na lang ang natitira, malapit na tayo sa record na 100 puntos ng liga ni Tito Vilanova. Tanging sina Tito Vilanova at Mourinho lang ang umabot sa 100 puntos sa kasaysayan ng liga. Ang Barca ni Flick ay desididong makuha iyon at kagabi ay isang napakagandang selebrasyon. Ipakikita ko pang ilang larawan na yantara na sa mga kadanapan sa kalsada ng Barcelona. Heto na, tingnan mo. Tatandaan ko ang larawan ng dalawang manlalarong ito, sina Lewandowski at Cancelo. Ano kaya ang mangyayari sa kinabukasan ng dalawang magagaling na ito? Si Robert Lewandowski ngayong season ay hindi na nagpapakita ng mataas na antas na dati niyang ipinapamalas. Unti-unti na niyang nawawala ang kanyang prime na natural lang naman dahil sa edad niya. Hindi natin alam kung ito na ang huling klasiko ni Robert Lewandowski pero malinaw na napanalunan na niya ang liga kasama ang Barca. Sa tingin mo ba dapat nang ibenta si Lewandowski? Oo o hindi? Ilagay mo sa mga komento. Sa kabilang banda, si Cancelo ay masayahin, pero sa litratong ito ay mukhang pagod at nag-iisip. Napakagandang season ang nagawa niya mula nang dumating siya noong winter transfer window. Sa tingin mo ba napatunayan ni Joao Cancelo na karapat dapat siyang manatili sa Barca next season at bilhin na siya ng team? Oo, hindi. Mag-comment kayo sa chat, 2 litratong gusto ko at naniniwala akong nasa 2 ito rin ang kasalukuyan at kinabukasan. Ano ang gagawin natin? Tuloy pa ba si Robert at Cancelo? Magkomento na lang ang mga tao. Punta na tayo sa mga video ngayon hapon. Tingnan, nangyayari ito ngayon sa Barcelona. Kaya mga mahal kong kaibigan ng channel, ganito nagsimula ang hapon. Sa pagdating ni Joan Laporta at ng kanyang board of directors para samahan sa parada na ito, sa tunay na kabaliwan na mabubuo dito sa Barcelona. Sa bus na ito kung saan sasakay silang lahat. Sa katunayan, nagsimula na silang maglibot sa mga kalsada ng Barcelona kasama ang napakaraming tagahanga. Nandun, nag-enjoy sa mga manlalaro. Kitang-kita ang saya nila, kumakanta, sumasayaw, nagdiriwang. Para sa akin, tunay itong kabaliwan at dapat buong ipagdiwang ang liga na ito. Ang Barca, gaya ng sabi ko, sabik magdiwang pero hindi rin nakakalimutang may laban ulit sa Miyerkules. Maglalaro kami sa field ng Alaves. Gusto ng Barca ang 100 puntos pero ngayon mahalaga ang magdiwang kasama ang mga tagahanga. Ipinagdiriwang ang isang liga na pinaghirapan at tiniis talaga. Karapat dapat ang Barca na maging kampeon ng liga. Pindutin mo na ang like button, mag-iwan ka ng komento. Ano sa tingin mo sa lahat ng ito? At mag-subscribe ka na rin sa channel, Pamilya. Kampeon ng liga ang Barca, ipagdiwang mo ang pagkakuli. Barca noon, ngayon at magpakailanman.